pagpapala sa pagsunod. Inaasahan ng Diyos, mga kapatid, na ang mga taong naniniwala at nagtitiwala sa Kanya ay merong puso na handang sumunod sa Kanya. Amen po ba? Tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin as we listen to your words. Bigyan niyo rin po, Panginoon, ng kapangyarihan ito sa aming mga buhay. Kayo po, Panginoon, ang maghari upang hindi lamang namin mapakinggan yung inyong mga salita sa umagang ito, kundi makasunod kami, Panginoon. Makasunod kami sa inyong mga salita. Purihin ka, O Diyos, patawarin niyo kami, O Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkukulang sa inyo. Turuan niyo kami, Panginoon, na sumunod sa inyong nais. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning po sa bawat isa. Awit muna tayo sa Panginoon. Good morning, Ate Lynn. Pastor Joseph Navarro. Praise the Lord po. Ate Shelo. Kay Sister Lovely, ang aking asawa. At kay Ate Berna. Blessed morning, Pastor. Amen. Blessed morning, Pastor Apollo. Blessed morning din, Ate Berna, at sa bawat isa. Ate Shelo, good morning sa bawat isa. Awit muna tayo sa Panginoon. Dalangin. Dinggin mo ang dalangin ko. Nais ko palapit sa inyo. Naway pakinggan ang aking pagsamo. Panginoon, ako'y tanging sa inyo. Minsan pa nga. Dinggin niyo ang dalangin ko. Yes, Lord. Nais ko mapalapit sa inyo. Naway pakinggan ang aking pagsamo. Panginoon, ako'y tanging sa inyo. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, O aking Diyos, O aking Diyos. Panginoon, wala na akong ibang nais, kundi ang maglingkod sa inyo. Naway gamitin niyo ang aking buhay para sa kalwalhatian niyo. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, O aking Diyos, O aking Diyos. Amen. Hallelujah. Turuan tayo ng Panginoon na sumunod sa Kanyang kalooban dahil may pagpapala doon sa pagsunod natin. Minsan ang tao ay to see is to believe. Laging kapag hindi niya nakikita ay hindi niya pinapaniwalaan, at kapag hindi niya naman pinapaniwalaan ay hindi niya ito sinusunod. At alam nyo, ang Panginoon ay sobrang nalulugod doon sa mga tao na sumasampalataya sa Kanya. At tayo naman, kapag narinig natin yung mga
salita ng ating Panginoon, inaasahan yun ng Diyos na papaniwalaan mo yon, susundin mo yon. Amen po ba? May mga tao minsan na, Pastor, saan pa kasi mababasa yan? Yung sinasabi mo na yan, anong patunay mo dyan? No? Minsan, lagi tayong naghahanap ng mga evidences, no, ng mga patunay. At nasa Biblia na, no, andyan na, nakasulat na dyan. Ang kailangan na lang natin ay paniwalaan. Pag sinabi ng Diyos na itatawid ka sa mga pagsubok na iyong pinagdaraanan ngayon, mangyayari yan. Paniwalaan mo na lang. Pag sinabi ng Panginoon na merong purpose kung bakit may mga pinagdadaanan ka ngayon, paniwalaan mo na may layunin talaga ang Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? Sabi sa Pahayag chapter 1 verse 3. Pahayag chapter 1 verse 3. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa hulang inihayag nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit ng maganap. Mapalad yung mga nagbabasa, hindi lang yan, yung mga nakikinig, hindi lang yan, yung mga sumusunod, yung mga tumutupad. Amen? Kaya sabi ng Diyos kay Josue, huwag mong kaliligtas ang basahing ang aklat na yon. Dilidilin mo yan araw at gabi upang ikaw ay magtatagumpay at ikaw ay giginhawa. Amen? Yun yung kabilin-bilinan ng Diyos kay Joshua, ang magbasa. Alam niyo, nalugod ang Panginoon sa buhay ng mga unang lingkod niya, na kung saan ay sumunod sila sa mga instructions ng Panginoon. Nung sinabi ng Panginoon kay Noe, nagagawa siya ng isang ark. Noe, ganito ang gawin mo. Ganito yung haba niya, ganito yung sukat niya. At hindi na nagdalawang isip si Noe. Hindi niya sinabi na, Lord, saan ako kukuha ng kahoy? Lord, napakalaki ng daong na yan. Yung kakasya yung mga yung elepante, yung kakasya yung mga hayop, kakasya kaming buong pamilya. Ibig sabihin, malaking daong yon at matagal-tagal siyang gawin. Pero si Noah, hindi na siya nagdalawang isip, naniwala na lang siya sa Panginoon at sumunod na siya sa Panginoon. Amen po ba, mga pag-uugali ng isang Kristiyano, mga lingkod ng Panginoon? Marunong sumunod sa Diyos, even in darkest time, sa panahon na hindi mo makita kung saan ka dadalhin ng Panginoon. Kung ano yung plano sa iyo ng Panginoon, ay sumusunod ka sa Diyos. Amen. Tanggalin na natin yung laging pagrereklamo. Kapag may mga gawain ay panay tayo reklamo, maniwala na lang tayo. Kita nyo yung nangyari kay kay Abraham, kung paano siya kinalugdan ng atin pong Panginoon. Ito yung mga pangalan na pinag-uusapan natin kasi sa Book of Matthew chapter 1 tayo ay nakasulat doon yung talaan kasi ng Panginoong Hesus. Kaya pinag-uusapan natin yung mga tauhan doon sa talaan ng Panginoong Hesus, pamilya ng Panginoon. At andyan ang pangunahing tao dyan ay si Abraham saka si David. Kahapon ay natalakay na natin yan si David. Okay na yon, no? Marami pang mga ibang informations about kay David, pero hanggang doon na lang yung pag-aaralan natin. Basahin nyo lang yung iba sa Biblia. At ngayon naman may konti tayo yung mga background naman na pag-aaralan o nangyari sa buhay ni Abraham, para maunawaan natin yung pagpapatuloy natin sa Book of Matthew. Sa Genesis chapter 12 verse 1 to 5. Genesis chapter 12 verse 1 to 5. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpala ay aking pagpapalain, ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Ilan yan? 75? 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niya lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Ibig sabihin, sa panahon na ito ay
Merong kaya si Abraham, meron siyang ari-arian, meron siyang mga alipin, no? Meron siyang bahay, meron siyang lupain. So maganda yung kanyang kalalagayan on that time sa kanyang lugar, no? Okay na siya. Sabi ng mga kabataan, okay na to. Okay na to. Ngunit nung inutusan ng Panginoon si Abraham, Abraham, lisanin mo yung lugar na yan at pumunta ka sa lugar na ituturo ko. Hindi pa alam ni Abraham kung saan yung lugar na ituturo ng Panginoon, kung mas maganda yon kaysa yung lugar na tinitirhan niya. Pero itong si Abraham ay sumunod pa rin sa ating Panginoon. Sige po Lord, meron siyang buong puso na pagtitiwala sa atin pong Panginoon. There are times in our life na hindi natin makita yung future. Hindi natin makita kung ano yung mangyayari sa atin, kung paano tayo itatawid ng ating Panginoon. Bagaman ang daming plano ng tao, ang dami na makakarelate yung iba dyan, ang daming mga iniisip ng isang tao, ang daming mga balak ng isang tao, pero alam niyo ang Panginoon meron na kasi siyang best plan for you. Meron na siyang concrete plan. No, meron na siyang, sa mga engineers yata, blueprint ang tawag nila dyan. Meron ng blueprint yung buhay mo. At ikaw naman ay susunod na laang sa atin pong Panginoon. Minsan kasi may kanya-kanya tayong gustong daan. Parang yung the prodigal son na andun na siya sa kanyang ama, maganda na yung kanyang kalalagayan doon, pero gusto pa rin niya yung kanyang sariling way at umalis siya doon sa tahanan na yon at nilustay niya yung kanyang mana, yung kanyang pera. At nung naubos, ayun, naghirap siya. Na-realize na ngayon. Mas maganda pala doon sa tahanan ng kanyang ina, sa kanyang ama. May mga tao minsan na umaalis sa Diyos. Tapos kapag wala na sa Diyos, napariwara na yung buhay, pumangit na yung kanyang buhay, babalik ulit siya sa Diyos. So sabihin niya, mas masarap palang maglingkod sa Panginoon. Minsan ang tao nakaka-realize na lang kapag umaalis na sa piling ng Panginoon. May mga Kristiyano matampuhin. No? Kaya minsan may tanong ako dyan, dapat ba sa isang Kristiyano ang matampuhin? Na kapag nagsermon yung pastor ng ayon naman sa Biblia, based naman sa Bible, at kapag tinamaan siya at hindi niya matanggap yun, parang against sa kanya yon, parang na-rebuke siya doon sa sermon na yon, nagtampo na. Hindi na siya umattend ng church. Ganun talaga. You are free to choose. Pero remember then that you are not free from the consequence. Kapag tayo ay nakakarinig ng mga salita ng Panginoon, nasasaktan talaga tayo kasi pagtuturo yan ng Panginoon po no? Dahil gusto ng Panginoon, ang sundin natin hindi yung sariling kaisipan natin, hindi yung sariling laman natin, kundi ang Panginoon. Meron pang quotation doon kapag daw hindi natuloy yung plano mo, that is a redirection. Yan. Redirection, ginagamit yung salita na yun. Redirection. Nire-redirect ka ng Panginoon, o kapag inalis ka ng Panginoon dyan sa lugar na yan, hindi yan failure. Inalis ka ng Panginoon sa lugar na yan, gusto ka niyang i-redirect tungo sa kanyang nais, sa daan na gusto niyang tahakin mo. Hindi yung gusto mo na tahakin mo. Kaya nga lagi tayo nagpipray, Lord, lead me Lord. No, gabayan niyo po ako Panginoon. Nawa ang inyong mga salita ay maging ilaw sa aking daraanan. No? Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Lagi tayong nagpipray para sa ganun ay masunod natin ano ba yung nais ng Diyos na gawin natin. Kaya ito si Abraham, alam niyo ang pangako ng Panginoon dito? Sa Genesis chapter 12 verse 2, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ay iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Sabi ng Panginoon kay Abraham, magkakaroon ka ng anak, dadami yung iyong anak at talagang mapupuno, no, yung lupain ng kanyang mga angkan. Pero alam niyo ang kausap ng Panginoon diyan na Abraham, ang kinakausap niya, 75 years old na Abraham na walang anak, na hindi sila magkaanak ni Sarai. Wala silang anak. Pero ang sabi ng Diyos, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Nakita ng Panginoon yung future, yung gagawin niya sa buhay ni Abraham. Amen.
sa mga taong naglilingkod sa Diyos, sumusunod sa Panginoon, nakikita-kita na ng Diyos yung future mo. Alam na yan ng Diyos kung ano yung mangyayari sa'yo. Ang kailangan lamang natin ay magpatuloy na sumunod sa Panginoon. Gawin ang kanyang nais, nahihirapan man. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan. Anong kanta na yan? Purihin ang Panginoon. Inaasahan ng Diyos na tayo ay magkaroon ng puso na sumunod. Minsan kasi kapag nakikinig tayo, nagsesermon yung pastor, more on negative yung iniisip natin na parang binabaliktad natin. Hindi yan mangyayari, pastor. Paano naman kaya yan, pastor? Baliktarin mo. Alam na yan ng Diyos. Hindi ko man alam ngayon, hindi man namin maisip ngayon, pero ang Diyos meron na siyang konkretong plano para dyan. Amen po ba? May mga hindi natin makita sa buhay natin. Marami bang babanggitin yung Bible dyan, pero sige, punta na tayo sa ipinangako ng Panginoon na si Abraham ay magiging ama. Genesis chapter 18 verse 17. Dito natupad yung pangako Genesis chapter 18. Okay. Ito, Genesis chapter 21. Genesis chapter 21 verse 1 hanggang 5. Sige, go. Tapusin na nga lang natin hanggang 8 na. Genesis chapter 21 verse 1 to 8. Nilingap ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa sinabi ng Diyos, si Sarah ay nagdalang tao at nagkaanak ng lalaki. Bagamat matanda na noon si Abraham, Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak ayon sa utos ng Diyos. Tinuli ni Abraham ang bata 8 araw pagkasilang nito. Si Abraham ay 100 taon nang ipanganak si Isaac. Sinabi ni Sarah, nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Diyos. At sino mang makarinig nito'y pihong matatawa rin. 7. At sinabi pa niya, sa edad na iyon ni Abraham, sinong makakapagsabi sa kanyang ako'y mag-aalaga pa ng bata? Gayon may nagkaanak pa rin kami kahit siya'y matanda na. Lumaki ang bata at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Amen, Kanina sa binasa natin sa Genesis chapter 12 ay nangako ang Panginoon sa isang lalaki na baog na hindi magkaanak. Yan si Abraham, no? Kaya binago na dito yung pangalan niya, Abraham na Isa na siyang ama. Meron na siyang anak. Si Sarai naman naging Sarah na. Purihin ng Panginoon. Nagkaroon sila ng anak, marahil na naman. Ang isipin ng mga tao dyan, talaga ba? Matandang-matanda na sila. Ngayon pa sila nagkaanak, so maraming pangangantsaw dyan. Marahil na makikita nila na, hindi ba yan lola niya na yan? Hindi, anak niya yan. No? At si Sarah naman at saka si Abraham, matatawa na lang dito, mangingiti na lang dito, makaramdam na lang ng kagalakan sapagkat yung pangako ng Diyos sa kanila ay natupad na. Amen? Kaya along the way, marahil yung mga tao ay tatawan-tawanan sila kasi matanda na silang nagkaanak Pero, ang pangako ng Diyos ay mangyayari at nangyari nga. Amen po ba? Kaya yung mga ginagawa natin ngayon, mga nangangaral, yung mga evangelist, yung mga pastor, na parang, kung minsan ang term, baliw kasi pagod na nga sa trabaho, lalabas pa yan, mangangaral pa. Imbes na magpapahinga na lang. O kaya kahit na konti lang yung dumadalo sa gawain, nagtutuloy-tuloy pa rin yung pastor na yan. Yung mga manggagawa na yan. Bakit? No? Dahil may paniniwala na ang Diyos ay tutuparin niya yung kanyang mga pangako. Nasasamahan niya tayo. Na siya yung magbibigay ng katagumpayan doon sa gawain. Amen po ba? Kaya po sa bansang Taiwan din, alam niyo po, may nagsasabi na, Pastor, ikaw nagpasimula dyan Mali. No? Mali. Ang Diyos ang nagpasimula ng gawain ng Church of Christ Taiwan po. Wala kaming karapatan na umangkin. Alam niyo kung wala ako dito, gagamit ang Diyos ng iba na magiging pastor dito Nagkataon lang, nandito ako, kaya ginamit na ako ng Panginoon. Sige, ikaw nang magsimulang pastor. No? Pero salamat sa Panginoon, may mga kasama na rin akong pastor ngayon, si Pastor
Gab at saka si Pastor Gerald. No? Pero wala tayong pwedeng angkinin na pagmamalaki. Na kung nagsimula yung isang gawain, tayo ang nagsimula, hindi. Mali. Ang Panginoon ang nagsimula at kung wala ka man dyan, merong gagamitin ng Diyos. Ngayon, kung ikaw na manggagawa, ayaw mo nang maglingkod sa Panginoon, bahala ka. Ang Diyos ay gagamit siya ng iba. No? Parang matindi naman yung, bahala ka. Mga kapatid, ang point ko lang dito ay wala tayong pwedeng ipagmalaki kasi planado yan na yan ng Diyos. Kung magkakaroon ng church sa isang bansa, kung magkakaroon ng gawain sa isang bansa, planado na yan ng Diyos. At tayo naman, kung nais nating magpagamit, gagamitin tayo ng Diyos. Ang Diyos naman, hindi siya naghahanap talaga ng able. Yung ikaw talagang kaya mong gawin yan. Hindi. Ang hinahanap ng Panginoon, yung available yung puso na gustong maglingkod sa Panginoon. Amen? Na gustong mabago, na gustong magpaturo. At ikaw naman gagawa kapag katinuturuan ka ng iyong pastor o yung mga salita ng ating Panginoon ay nababahagi sa iyo, tanggapin mo naman at isabuhay ito. Huwag tayo magkaroon ng pride na, ako Ako yung hari dito sa na to Ako yung leader dito Huwag po. Ako yung pastor dito, ako masusunod. Huwag po. No? Magkaroon tayo ng kapakumbabaan na sumunod sa ating Panginoon. Ang maganda nga niyan, bago ka maging leader o bago ka maging gampanan yung mga tungkulin mo sa church, magbahagi ng salita ng Panginoon, ikaw muna. No? Sa mga pastor dyan, kapag nagbabahagi tayo ng salita ng Panginoon, kung ano yung binabahagi natin, isinasabuhay natin. Amen? Sa mga nakikinig naman, kung ano yung napapakinggan natin na salita ng Panginoon, wag lang panay kinig. No? Galaw-galaw din pag may time. Isabuhay din naman natin yung salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabi ni kapatid na Marites. Amen. Sabi ni kapatid na Ferdinand. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Totoo naman. Kailangan nating sumunod. Ano pang silbi na ibinabahagi namin yung salita ng Panginoon kung hindi rin pala natin ito susundin? Amen. Kaya itong si Abraham, sinunod niya nung sinabi ng Panginoon, Abraham, lisanin mo na yung lugar na yan. Pumunta ka doon sa lugar na ito, yung ituturo ko sa'yo. Sumunod agad si Abraham. Sabi ng Panginoon kay Noe, gumawa ka ng isang ark. Sumunod agad si Noe. Tapos nung ang inutusan, Pastor Apollo, ikaw dyan. Ay, Panginoon, may busy pa ako may gagawin pa ako, Lord Ang daming mga nirarason. Amen. Kaya ang pangako ng Panginoon, kapag sa mga taong sumusunod, andyan yung pagpapala. Nasa pagsunod ang pagpapala. Tignan pa natin sa ano. So yan na. Sige, nangyari na yan. Nagkaanak na. Andyan na si Isaac. Pero itong matindi ngayon. Genesis chapter 22 verse 1. Pagkalipas ng 5 panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magtungo kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya. Ito yung matindi ngayon. Na yung kaisa-isa na anak ni Abraham at ni Sarai na ibinigay ng Diyos, hihilingin pa ngayon ng Panginoon na ialay, ibigay sa kanya. Naalala nyo yung the young rich ruler, the young rich. Yan. Yung mayaman na binata, na kung saan ay mayaman, napakayaman, pero sumusunod siya sa Diyos. At sabi niya, Panginoon, ano ba yung gagawin ko para maligtas? Ang hiniling sa kanya ng Panginoon ibenta mo yung kayamanan mo, ibigay sa mahirap at sumunod ka sa akin. Nalungkot yung binatang mayaman na yun kasi hindi niya kaya sa sobrang niyang yaman. At ganito rin ang nangyari kay Abraham. Yung kayamanan ni Abraham, ang kayamanan kasi niya dyan sa Isaac Hiniling ng Panginoon na ibigay mo sa akin. Ialay mo sa akin. Mga kapatid, reflection din sa atin ito, na ano naman yung mga hinihiling ng Diyos na ialay natin sa Kanya. Pasalamat tayo, hindi pa hinihiling ng Diyos yung kayamanan natin No? Wala naman tayo, no? Meron ba sa inyo po? Ako wala pang ipon 3 years na sa abroad, wala pang ipon. Karamihan dito sa abroad naman, no? Relate yan, wala pang ipon. Ang hinihiling ng Diyos sa atin, hindi naman yung buong kayamanan natin Pasalamat nga tayo. Ang hinihiling ng Diyos sa atin ay yung oras natin na ibigay naman natin sa Panginoon kapag araw ng pagsamba. Sabi ng Hebreo na huwag niyong kaliligtaan ang araw ng pagsamba. Amen?
Minsan hindi natin maibigay sa Panginoon, pinagpapalit eh. Ipinagpapalit natin ng Diyos sa ating mga overtime. Pag sinabing, overtime ka sa Sunday gusto mo ba o hindi? Yung meron kang choice naman. Kasi yung iba pong mga OFW dito walang choice, sabi ng Lingpan. Order yun sabi ng leader nila, ng boss nila. O ngayong linggo, ikaw ang ikaw naman ang mag-overtime. Yun, period yun. Walang tanong-tanong yun. Hindi pwedeng tumanggi. So, wala tayong magagawa. Tayo mga manggagawa dito sa bansang ito or sa lahat ng mga may-amo diyan Kailangan nating sumunod sa kanila din. No? Bagaman yung iba naman merong choice, pinapipili. Gusto mo bang mag-overtime ngayong Sunday? Pinipili yung mag-overtime kaysa magpunta doon sa church. Nasa inyo 'yan. Yung ibang testimony diyan binabawi rin ng Diyos. Kumita nga sila ng malaki. Pero nababawi naman yun sa ibang paraan. Yung iba naman, nagpunta ng church, hindi naka-attend ng overtime, kasi malaki ang bayad ng overtime Pero marami namang iba't ibang klase ng pagpapala na ipinagkalob sila sa kanila ng Panginoon. Kaya, nasa sa atin din yan. Ang part lang namin ng mga pastor talaga, ay ibahagi yung salita ng Panginoon, kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon, part naman natin kung tayo ay susunod o hindi. Amen po ba? Sumunod si Abraham pagdating inihandog ni Abraham. So punta tayo naglakbay sila, andun na sila sa bundok. Nagtanong na dito si Isaac, sabi niya, tinawag ni Isaac ang pansin ng kanyang ama. Ama, ano yun anak? Sabi ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang korderong ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay ayo niyon sa atin. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakbay. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kaniya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Sabi ng anghel na ipakita mo na handa kang sumunod sa Diyos. Mga kapatid, mga tao na naniniwala sa Diyos, na nagsasabing merong Diyos, mga Kristiyano na sinasabi ninyo na kayo ay tapat na naglilingkod sa Panginoon, na ipakita na po ba natin yung ating pagsunod sa ating Diyos? Sa paanong paraan? Na ipakita na ba natin yung ating pagsunod sa Diyos? Kaya napakaganda yung sinabi ng anghel, Abraham, huwag mong saktan ng bata, na ipakita mo na sa Diyos. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Paglingon niya ay nag-provide ang Panginoon dito ng tupa, imbis na ang susunugin, ang ihahandog ay si Isaac, hindi na nag-provide ng Panginoon. 13. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay nakasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. 15. Mula sa langit ang salitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Wika nito, akong si Yahweh ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupugin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyo'y lahi, pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay sumunod sa akin. Amen. May pagpapala po ba sa pagsunod? Totoo po yan. Amen po yan. Dahil nangyari yan sa buhay ng mga lingkod ng Panginoon na sumunod sila sa Diyos. Kaya tayo naman, marami na tayong napakinggan na salita ng ating Panginoon. Madami na tayong mga alam sa Biblia. Sabi ng isang pastor, pagsunod na lang ang kulang. Marami ka nang alam sa Bible, marami ka ng Bible verses, matagal ka ng Kristiyano, madami ka ng attendance sa church, pagsunod na lang ang kulang. Hallelujah! Inaasahan mga kapatid na tayo ay sumunod at maglingkod sa atin pong Panginoon ng tapat at
totoo. Hallelujah. Sabi ng kapatid na Marites, opo, maglingkod sa Kanya at ikalat ang salita ng Diyos. Amen. Sister Edralyn, amen. Blessed morning, Pastor, and everyone. Purihin ng Panginoon. Nawa po tayo ay sumunod talaga sa ating Panginoon. Maglingkod sa Panginoon ng totoo at may katapatan. Amen. Tayo po ay mag-pray. Lord, salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Salamat sa kabutihan ninyo, sa inyong mga pagpapala, Panginoon. Turuan niyo po kami, O God, na sumunod sa inyo. Tanggalin na yung pagtatampo, Panginoon, kapag kami nasaktan sa inyong mga salita. Hindi na yan uso, Panginoon. Ang uso ngayon ay maging totoong Kristiyano. Sumunod sa inyo ng tapat. Lord, i-heal nyo yung mga puso ng mga umalis sa pananampalataya. Hayaan ninyo, Panginoon, na ma-realize nila ng pinakamagandang buhay ay ang buhay na naglilingkod sa Diyos. Maikli lang ang buhay namin, Panginoon, sa mundong ito. At ang paglilingkod namin, itutuloy namin sa langit na bayan. Dalangin ko na kaming lahat, Panginoon, ay makarating sa langit na bayan. Sa araw na ito, Panginoon, tuluan nyo kami na sumunod din sa aming mga leaders, sa aming mga lingpan, Panginoon. Turuan nyo kami, Panginoon, na makasunod sa aming mga tagapanguna, Panginoon, yung aming mga pastor, Panginoon. Dahil wala namang ituturo yung mga pastor na ito na hindi ayon sa Biblia, O God. Laging nakabase sa Biblia at laging nakabatay ito sa inyong leading. At kami naman, Panginoon, na mga membro ng bawat church, Panginoon, ay matuto kaming rumespeto sa aming mga tagapanguna. Rumespeto sa salita ng Panginoon. At i-apply ito sa aming buhay. Pamumuhay Kristiyano. Tanggalin nyo, Panginoon, ang anumang paghihiwa-hiwalay, division sa loob ng church. Tanggalin nyo ang anumang away, Panginoon, sa mga magkakaibigan, sa mga magkakatrabaho, O God. Hayaan nyo magkaisa kami, Panginoon, na sumunod sa inyo at mamuhay ng ayon sa inyong nais, Panginoon. Pagpalain yung bawat pastor, Panginoon, na alam kong may mga silent battles din sila. Pastor, sa lahat ng mga bansa, Panginoon, ano man yung mga pangalan ng mga churches na kinabibilangan nila, na ang kanilang ginagawa ay ibahagi yung salita ninyo. Maraming mga umuusig sa kanila, umaapi sa kanila, pero kailanman hindi maaapi yung salita ninyo, Panginoon. At kailanman ay hindi ninyo pinapabayaan yung mga anak ninyo na nagtatapat sa inyo. Mga church workers, Panginoon, na talaga namang nagsasakripisyo, nagbibigay ng oras sa paglilingkod. Pagpalain nyo sila, Panginoon. Ipagkalob ang kanilang pangangailangan. Punuin nyo sila ng kagalakan sa paglilingkod. Salamat, O God. Pinagpipray din namin, Panginoon, ang Church of Christ Taiwan. Sa pagsisimula nito, Panginoon, sa pagpapatuloy, kayo po ang gumabay at magpala hanggang sa makahanap na kami ng lugar na kung saan ay pagdadausan po namin ng gawain every Sunday, Panginoon. Provide nyo po ang aming mga pangangailangan. You are our Jehovah Jireh, the God who provides. In Jesus' name we pray. Amen and amen. May pahabol na prayer dito. Pastor, pahabol po na prayer for protection sa anak ko na paalis ngayon, punta ng ibang bansa. Pag-pray po natin. Sama din pala natin sa prayer yung ulan sa Pilipinas. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa nilalapit namin, Panginoon, ang anak ni Sister Rose Ann Concepcion, Panginoon, na nasa biyahe ngayon papunta sa ibang bansa. Lord, gabayan niyo po siya, Panginoon, at pagpalain, ingatan, ilayo sa anumang kapahamakan, at mula sa kanyang panggagalingan hanggang sa kanyang lugar na pupuntahan, Panginoon, ay makarating siya ng ligtas, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Gayon na rin kay kapatid na Anita Valentin, nasa hospital ngayon, Panginoon. Lord, healing na nagmumula sa inyong ipagkalob niyo sa kanya, pagpalain niyo siya, Panginoon. Ayon sa inyong nais ay kayo pang magbigay sa kanya ng kagalingan, Panginoon. Kayo na rin na anumang ititake niyang gamot o sino mang doktor na may hawak sa kanya, Panginoon, ay pagpalain niyo rin. At kayo naman yung Diyos namin na Jehovah Rapha, you are the God who healed, Panginoon. I-provide niyo rin, Panginoon, ang mga financial na pangangailangan nila sa hospital, O God. At bigyan niyo sila ng kapanatagan. Gayun na rin, Panginoon, pinagpipray namin yung ang bansang Pilipinas. Humihingi sila ngayon, Panginoon, ng ulan sa mga magtatanim, Panginoon, o kaya
Sa sobrang init ng panahon, Panginoon, ipagkaloob nyo rin po sila ang ulan na yan. Sa Biblia, Panginoon, maraming panahon na nagbibigay kayo ng ulan, nagpapapatak kayo ng ulan, Panginoon, at naniniwala kami na gagawin nyo rin yan, Panginoon. Purihin ka at itinataas namin ang inyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Praise the Lord. Sige po, next time, i-chat nyo lang po yung mga prayer request. Isama natin yan sa prayer. Sama-sama tayong mag-pray. Bye-bye po. God bless sa bawat isa.